Grabe. Ang daming pinya. Parang hindi ako nakakita na ganito karaming pinyahan sa Tagaytay. So ito po yung Del Monte Plantation ata, kasi merong logo ng Del Monte doon. Wow. So ilang hektarya ata. Tapos ang laki. Inabot lang talaga kasi ako ng ulan, nakakainis. Inabot lang kasi ako ng ulan. May kapote akong dala. Ang problema, nung pabalik na ako ng Surigao galing Siargao, naiwan. Di ko maalala kung sa Roro, kasi alam ko in-unload ko yon. Di ko alam kung sa Roro o doon mismo sa Siargao port. So buti na lang pagdating ko ng Surigao, maaraw naman, di naman ako inabot ng ulan. Dito lang talaga sa bukid nun, this second to the last day na stay ko dito sa Mindanao. Dahil bukas ng hating gabi pupunta na ako ng Dumaguete. Hindi na ako makakapunta ng Zamboanga kasi talagang sobrang konti na lang yung araw na nakalaan para mag-tour ako. Wala na akong time, wala na akong days na natitira. Kailangan ko pang mag-Eastern Visayas. Then hindi na rin ako pwedeng matagal na walang trabaho. So kailangan ko kumayod, pambawi sa mga nagastos ko dito. Yun lang. Grabe. Atong hanggang Dahilayan Nature Park is puro pinya lang talaga. Buti na lang siguro ganito yung klima, medyo malamig-lamig. Kung tanghaling tapat to ay talaga naman hindi ko na kaya magmabilis. Alam mo bakit? Sobrang lamig dito. Yung weather nila sa Mindanao, nakakatuwa yung weather nila dito, except siguro sa mga beach part, basta sa mga bundok-bundok, pagdating ng ganitong oras na alas 3, bumababa na yung hamog. So ang lamig sobra. Talagang tapos ganito pa, maulan pa. So hindi ko siya kayang rat-ratin na talagang zoom. Hindi ko kayang bilisan dahil giniginaw na ako sa lamig. Malamig talaga. Siguro parang Baguio. Ganon. Parang Baguio na rin ganitong oras. Actually sa Baguio inulan pa nga ako. Inulan dun sa may Nagilian Road, packet ng Baguio. Pero hindi ganito kalamig. Grabe, paano magka-camping ng ganitong panahon? Baka mamaya bahain ako doon. Gusto ko pa naman ng camping. Gusto ko maka-experience ng camping dito sa Mindanao kahit isang place lang, isang night lang Patupad man lang yung isa sa mga pangarap kong mag-motocamp. Nakakatakot dito pag nasiraan ako. Walang kailaw-ilaw. Hindi katulad dun sa mga highways papuntang Davao or papuntang Jensan. Kahit pa paano naman may mga street lights na. Dati kasi madilim din daw doon. Tapos ngayon nagkaroon na ng street lights. Pero talaga naman sobrang lamig. May ulan-ulan pa. Layo pa. Matutuluyan kaya ako dun. Ilang araw na ako hindi naliligo. Tawag dito, confession, ilang araw na ako hindi naliligo. Siguro 1, 2. Pangatlo ko na to if ever. Kasi hindi ko na-expect yung sobrang lamig dito. Simula ko tabato, hindi na ako nakaligo na maayos. Puro ano naman, puro punas, ilod, ganun lang. Pero yung talagang full bath, wala. Ang lamig, sobra. Kasi di uso dito yung heater. Siguro naliligo sila mga umaga, tanghali, ganun. Nakakarating kasi ako gabi. Talagang ang lamig na ng tubig.
So pagkatapos ng ano, mais naman. May sweet corn ba ang Del Monte? Maisa naman to ngayon. Sa mga na-meet ko sa Mindanao, sa mga taong nakasama ko dito sa Mindanao tour ko o sa Mindanao loop ko, thank you, kasi ang ganda na experience ko. Pina-experience na mali yung nagiging kaisip. Okay. Sa mga nakasama ko dito sa Mindanao, mga nakausap, nakakwentuhan, ang babait nilang lahat. So pinatunayan nila na hindi talaga magulo dito sa Mindanao, katulad nung naiisip na ibang tao na pag sinabing Mindanao, delikado, magulo. Hindi. Ang babait ng tao dito. Makikituloy ka lang, pakakainin ka pa. Yung ine-expect mong makikitulog ka lang for one night, may kasama pang masarap na pagkain. Lalong-lalo na sa Marawi. Alam natin na yung sa Marawi, alam natin na okay. So alam naman natin yung history ng Marawi. 6 years ago kung ano nangyari doon. So after nun, syempre yung mga tao takot pa rin naman, na natatakot pa rin, or iba yung iniisip nila pag nabanggit na Marawi. Parang puro gera, gulo. Kung tutusin yung mga tao doon, ang tatahimik, ang babait. Sila din, gusto din nila ng gusto din nila na mamuhay ng tahimik at payapa doon. Kaso sa mga hindi inaasahan na pagkakataon, katulad nun na nangyari sa Marawi Siege, tumatak na rin sa kanila. Saan ang bukid nun, pupuntahan ko to after ng Surigao, Butuan, tapos bukid nun. Kaso ewan ko kung ano, nagtagal talaga kasi ako dun sa Enchanted River. Tapos tinignan ko yung time ko na papunta dito, gagabihin ako. Sabi ko negative na, kasi hahanap na naman ako ng tutuluyan somewhere sa Cagayan de Oro or dito sa bungad ng bukid nun. Hindi, gastos na naman ako. Sabi ko, dito tuloy ko na lang muna ng Davao. Na lang ako para Jensan. So para naging option ko to. And yung Marawi is another option ko rin. Hindi ko rin sana pupuntahan ng Marawi. Diretso na ako ng Pagadian din sa Buanga. So ngayon parang hindi ko talaga mapupuntahan dito sa trip na to is yung sa Buanga. Kasi kailangan ko nang lumabas ng Dapitan bukas. Layo pa ba? Nakailang kwento na ako, hindi pa ako nakakarating ng Dahilayan. Wala ba ibang daanan dito? Ito lang talaga. Yung pala, may isa kasing daanan pala dun. Kasi giniginaw na ako, kaya medyo na ako, in a hurry na. Del Monte Plantation pala yung kanina. Akala ko Dole. Dole, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Dole Pineapple. Lumalakas na naman yung ulan, hayop. Daming baka. Malayo pa ba? Kasi nauumahila ako sa lamig. Sarado ko na alam ng visor.
Wala eh, hindi ko nalagyan to. Hindi ako nakabili nung ano eh, nung anti-rain keme. So hindi ako makakapag-camping ng ganito. Ito naman na mainit. Or kahit man lang pumunta ako doon ng mainit, tapos makakapag-set ako. Kailangan ako maglaba. Kailangan ko ito patuyuin, or else wala akong gagamitin bukas. Tosta ako sa init. Hindi ko alam kung dala ko yung isang jacket ko. Malamang hindi. Ay, mauubos na yung gas ko. Hindi pa rin ako nakakalabas dito. Maling desisyon ata ang ginawa ko ha. Dapat nagpagas muna ako.